Buksan natin ang ating mga Biblia sa Ebanghelyo ayon kay Marcos at ating ipagpapatuloy sa pagkakataong ito ang ating pag-aaral sa aklat na ito. Ito ang ating 46, part 46 of our series in the Gospel according to Mark. Mark chapter 11 verses 27 to 33. Marcos kapitulo 11, talata 27 hanggang 33. Akin kong babasahin sa Tagalog na Biblia. Sila'y muling pumunta sa Jerusalem, samantalang naglalakad siya sa templo, lumapit sa kanya ang mga punong pari, ang mga eskriba, at ang mga matatanda. Sinabi nila sa kanya, "Sa anong otoridad mo ginagawa ang mga bagay na ito? O sino ang nagbigay sa iyo ng otoridad na gawin ang mga bagay na ito?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Tatanungin ko kayo ng isang tanong. Sagutin ninyo ako at sasabihin ko sa inyo kung anong otoridad ko ginagawa ang mga bagay na ito. Ang bautismo ba ni Juan ay mula sa langit o sa mga tao? Sagutin ninyo ako." Nagtalo-talo sila sa isa't isa. Kung sasabihin natin mula sa langit, sasabihin niya, "Bakit nga hindi ninyo siya pinaniwalaan?" Ngunit kung sasabihin natin mula sa mga tao, ay natatakot sila sa maraming tao sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang tunay na propeta. Verse 33. Kaya sinagot nila si Jesus, "Hindi namin nalalaman, o hindi namin alam." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung anong otoridad ko ginagawa ang mga bagay na ito." Maliban po sa basketball, na kung saan ang ating mga pupunan ay lumalaban sa International Game FIBA World Cup, isa pa sa mga tumatampok na balita na kung saan ang ating mga kababayan din ay involved, ay ito pong nangyari na krisis sa Golan Heights. Nandoon ang ating mga puwersang, mga tropang, mga Pilipino, 75 soldiers, mga peacemakers, o talaga peacemaking troop, ay naroon. At ang nangyari, sila po ay pinalibutan ng mga Syrian rebels. At nakipagbarilan sila ng 7 oras. No? Ang isang problema po ay ganito. Ang utos ng United Nations Disengagement Observer Force Commander, o yung tinatawag na ONDOC, na si Lieutenant General Singha, ay sumuko sila at ibigay ang kanilang mga armas. Pero hindi ito ginawa ng ating mga kababayan na sundalo. Bagkos, nung gabi na, sila po ay tumakas at iniwan ang kanilang pwesto. Now, dito makikita natin mukhang may naging problema sa pagsunod ng mga sundalo ito doon sa nag-utos sa kanila. Pagkamat itinagtanggol naman ng ating gobyerno at ng ating Chief of Staff na si General Katapang ang naging aksyon ng ating mga kababayang sundalo noon. No? Pero ang commander nila ay pinatawag ng administrative leave, si Colonel James Ezra Enriquez. Alam niyo, binanggit ko lang yan dahil kilala ko po ito si Colonel James Ezra Enriquez. In fact, ang kanyang dalawang kapatid ay schoolmate ko at ang kanyang tatay ay pastor. At siya po ay nakilala ko na noong pa. No? Siya po ay ang pinaka-commander doon. Na ang issue po rito ay ang pagsunod sa otoridad. No? Yan ang issue. Kaya pag-uusapan yan. Tama ba yung di pagsunod ng ating mga puwersa doon sa utos ng commander ng United Nations Disengagement Observer Force Commander? Sapagkat sa military, meron tinatawag na chain of command. So yan po ang pag-uusapan ngayon. Sapagkat dito ay ang nakasalalay ay tinatawag na pagsunod sa otoridad. Ang pagsunod sa otoridad ay napakahalaga sapagkat ito ang siyang nagpo-promote ng kapayapaan
kapayapaan ng isang sambayanan, ng isang komunidad at ng isang lipunan. No? Mahalaga yan. Ito rin, ang otoridad din, ang pagsunod sa otoridad ng isang tao, at sa isang taong may otoridad, ay isang mahalagang sukatan kung ang taong yon ay may karapatan sa kanyang mga utos, sa kanyang mga desisyon, at sa kanyang mga aksyon. So, hindi ka pwedeng gumawa ng isang bagay o umutos o gumawa ng isang aksyon kung wala kang otoridad na gawin yon. Si Jesus, sa pagkakataong ito, ang kanyang otoridad is put into question. Nilapitan siya ng mga Jewish leaders at tinanong siya patungkol sa kanyang otoridad. Kinumpronta siya. Kinwestiyon ang kanyang otoridad. Bakit niya radikal na nilinis ang templo? Pinagtataob ang mga lamesa at tinaboy ang mga iba't ibang klase ng hayop na naroon ay binibenta o kinakalakal ng mga tao roon. Ano ang karapatan ni Jesus na gawin yon? So, tandaan natin, ito yung ikatlong araw na si Jesus ay pumasok sa Jerusalem. Pumasok si Jesus sa Jerusalem, linggo, sumakay siya sa asno, pagkatapos kinabukasan, yun yung panahon na nakita niya yung puno ng igos na walang bunga, puro dahon lang, sinumpa niya ito. Pumunta siya sa templo, nilinis niya yung templo Monday. And now, Tuesday na. Sa pagkakataon ito ay Tuesday na. So malapit na yung araw na siya po ay haharap doon sa matinding pagsubok sa krus. No? Tuesday na. At siya ay pumunta doon sa templo. At nilapitan siya ng mga religious leader, ng Jewish leader, questioning his authority. And of course, alam natin, si Jesus ay may otoridad na gawin kung ano yung gusto niyang gawin sapagkat siya ay Diyos na nagkatawang tao. At hindi lang yun, siya yung pinangakong Messiah. Siya yung pinangakong tagapagligtas. Siya yung pinangakong Kristo na darating. Kaya, walang question sa bagay na yun. At nais kong sabihin mga kapatid, dahil si Jesus ay mayroong otoridad, siya ay dapat kilalanin at dapat pagsukuan ng buhay ng mga taong kumikilala ng kanyang otoridad. Yan ang mensahe na gusto kong dalhin sa inyo ngayong umaga mula sa mga talatang ating binasa. Knowing Christ truly is to yield to His authority. Ang pagkilala kay Kristo ay nangangahulugan ng pagpapasakop ng iyong buong buhay sa kanyang otoridad. Now, gusto ko sundan natin itong pangyayaring ito sa apat na bahagi. Una, tingnan natin. The confronting questions. Pangalawa, the countering response. Pangatlo, the compelling dilemma. And then number 4, the condemning reply. Now, nilapitan ng mga Jewish leaders itong si Jesus at kinwestiyon siya. Pero gusto ko himayin natin itong pangyayaring ito sa tatlong bahagi. Una, tingnan natin yung pong tagpo na kung saan itong mga Jewish leaders ay nagtanong kay Jesus. Pangalawa, tingnan natin yung grupo ng mga tao na lumapit sa kanya, yung sets of people. Sino ba itong mga nagtanong? At pangatlo, tingnan natin yung substance, yung pinakalaman ng kanilang tanong. First, yung tagpo, the setting. Ayon sa talatang 27, ito daw ay mga religious leader, ang mga nagtanong sa kanya. At siya ay nilapitan ng mga tao ito habang siya ay naglalakad. While Jesus is walking in the temple. Pero alam nyo, doon sa sulat ni Mateo, Matthew chapter 21 verse 23, ang sabi naman doon, si Jesus daw ay nagtuturo at nilapitan siya ng mga tao ito at siya'y tinanong. Doon naman sa sulat ni Luke chapter 20 verse 1, ang sabi doon, si Jesus ay nagtuturo at nangangaral at nilapitan siya ng mga Jewish leaders at siya'y tinanong. Sino man tama sa tatlong ito? Wala po silang kontradiksyon sa palagay ko. So, ang pinaka-malapit na larawan ay ganito. Si Jesus, habang siya'y naglalakad, sumusunod ang kanyang mga alagad at ang ilang mga tao at ay nagtuturo
nagtuturo at nangangaral ng salita. So habang naglalakad siya, nagtuturo at nangangaral siya ng salita doon sa mga taong sumusunod sa kanya. At lumapit itong mga religious leader para magtanong. So yan ang tagpo. Now, pangalawa, tingnan natin, sino itong mga nagtatanong? Sets of people who ask questions. Ang sabi, ito daw yung mga punong pare at mga iskriba at mga matatanda ng bayan. Ito po ang bumubuo ng Sanhedrin, kung tawagin. Yung Sanhedrin ay isang konseho ng mga Hudyo na pinamumunuan ng kataas-taasang pare. Ito ay binubuo ng 71 members. Parang sa panahon natin, ito ay parang Supreme Court. Alam niyo po, noong panahon ng Bagong Tipan, alam natin na ang bayan ng Israel ay nasa ilalim ng pamamahala ng mga Romans. Pero, ang kagandahan sa mga Romans, binigyan nila ng kalayaan ang mga nasasakupan nila na-exercise nila yung kanilang tradition, yung kanilang religion. Kaya nga, naglagay sila ng Sanhedrin na yung mga usapin na may kinalaman sa tradisyon at relihiyon ng mga Hudyo, sila na ang mag-uusap doon. Sila na ang mga kasiwa doon at sila na ang mga hahatol doon. Ang isang bagay lang na kulang sa kapangyarihan ng Sanhedrin ay ito. Hindi sila pwedeng humatol ng capital punishment sa isang tao na naakusahan ng isang krimen. Wala silang kapangyarihan to punish that kind of punish the people who committed a heinous crime. Wala silang kapangyarihan magpataw ng capital punishment. Kaya nga, kung matatandaan ninyo, kinakailangan pumunta sila kay Poncio Pilato, na gobernador ng Judea, para hingin ang kamatayan ni Jesus sa pamamagitan ng pagkapako doon sa krus. So yun po. Now, ganito po, no? Ang sabi rito, ang mga taong ito na pumunta ay mga punong pare, chief priest. Yung po mga punong pare, ito yung mga nagtatrabaho sa templo. Sila yung mga namamahala at nangangasiwa at namamagitan sa mga pagsamba na ginagawa ng mga Hudyo doon sa templo at sa kanilang mga handog. Pangalawa, mga eskriba. Sino ito mga eskriba? Ito naman ang mga official teachers and interpreters of the law or of the Old Testament. Mga kilalang tagapagturo at tagapagpaunawa ng Lumang Tipan. Sumunod, mga elders. Sino ito mga elders? Ito po yung mga tribal leader. Mga leader sa bawat tribo ng Israel. Ang dati mga Israelita ay binubuo ng 12 tribo. No? Bagamat ng panahon ng Panginoon Kristo na 2 tribo na lang natitira. No? Sapagkat nagkaroon ng 10 lost tribes of Israel. Sinakop ng mga Syrians yan. So 2 tribo na lang. Tribo na Benjamin at ang tribo ni Judah. No? Ang bawat tribo ay mayroong mga leader. Tawag doon ay mga elders. Sila naman ay nagsisilbing hukom sa mga usapin na may kinalaman sa kanilang tribo. So yan po ang mga lumapit kay Jesus noong oras na yun. Punta tayo doon sa kanilang tanong. The substance of the question raised. Now, dalawang bahagi ang kanilang tanong. Verse 28. Ang unang tanong ay may kinalaman sa anong klase ng karapatan meron ka? Yan ang tanong nila. What kind of authority na meron daw si Jesus? Pangalawang tanong ay, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na yan? Ng authority na yan? So, ang unang tanong may kinalaman sa klase ng karapatan o authority. Pangalawang tanong ay may kinalaman sa source ng authority. Ano ba yung authority? Ang authority ay isang karapatan o kapangyarihan na gawin ng isang bagay. Authority is the right and power to act. Halimbawa,
Kung makakita ka, ikaw nagmamaneho, nakakita ka ng isang tao, ng isang lalaki o babae man, na nakakulay blue, at mayroong mga palatandaan sa kanyang damit, simbolo ng otoridad, na siya isang pulis, ano man ang itsura niya? Maliit man siya, payat man siya, mataba man siya, kapag pinara ka, obligado kang kumindo. Bakit? Meron siyang otoridad. Ngunit, kung halimbawa nasa daan ka, merong pumara sa'yo na napakalaking tao kasi laki ni Hulk Hogan. Pero wala naman sa kanyang damit ang simbolo ng otoridad. Meron kang kalayaang hindi huminto o tanggihan ang kanyang ginawa na pagpapahinto sa'yo. Huwag mo siyang pansinin. Bakit? Sapagkat mahalaga yung authority. Mahalaga yung otoridad ng isang tao na gawin ang isang bagay. O pasunurin ka sa isang bagay. Yun ang hinihingi nila kay Jesus. Sinasabi nila, anong otoridad meron ka? Anong otoridad meron ka at pinatigil mo ang komersyo sa labas o bulwagan ng templo na inaprubahan naman namin? Anong karapatan o otoridad na meron ka na ikaw ay umupo sa isang asno at umanta sa Jerusalem at hinayaan mo ang mga tao na magpuri at magkasiyahan at tanggapin ka na parang mayroong isang red carpet welcome para sa iyo? Anong karapatan meron ka? Anong karapatan na ikaw ay nagtuturo, nangangaral at gumagawa ng himala? Yun ang sinasabi nila dito. Ikaw ba yung Messiah na hinihintay namin? What kind of authority do you possess? Is it rabbinic? Is it messianic? Is it prophetic? Napakalawa, hindi lang anong klaseng karapatan. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na yan? Mahalaga rin po yun, hindi ba? Tulad halimbawa sa atin, ang bawat cabinet members ng ating pong executive department, o ng executive branch of the government, ang bawat cabinet member ay in-appoint ng Pangulo ng ating bansa. No? So mahalaga yun, sino ang naglagay sa pwesto na yan? No, hindi pwedeng ilagay ng isang tao ang kanyang sarili sa pwesto at sabihin, ako, ngayon ang secretary ng so and so, sumunod kayo sa akin. Tanong, sino naglagay sa iyo dyan? Diba? So yun ang po ang tanong nila, sino ang naglagay sa iyo o nagbigay sa iyo ng karapatan? So dito makikita natin nagtatanong itong mga tao ito. Now, bakit sila nagtatanong? Nagtatanong ba sila dahil nalilito sila? Nagtatanong ba sila dahil naghahanap sila ng katotohanan? Nagtatanong ba sila dahil gusto nilang makilala, maunawaan si Jesus kung siya ba talaga ang Messiah? Siya ba talaga ang tagapagligtas? Hindi. Kaya sila nagtatanong dahil naghahanap sila ng butas para i-discredit si Jesus bilang isang non-authorized instructor and reformer of Israel. Yun talaga ang kanilang dahilan. Hindi sila nagtatanong dahil mayroong kalituhan sa kanilang isip. Hindi sila nagtatanong dahil gusto nilang malaman ang katotohanan. Nagtatanong sila dahil gusto nilang makakuha ng iaakusa laban sa kanila. Now, pumunta tayo sa pangalawang punto. The countering response. Pansinin natin na ang sagot ni Jesus ay tanong din. Interrogative yung kanyang response. Di ba? Napansin nyo? Nung tinatanong siya, ang sabi niya sa talata 20, sinabi ni Jesus sa kanila, tatanungin ko kayo ng isang tanong. Sagutin ninyo ako at sasabihin ko sa inyo kung anong otoridad ko sa ginagawa kung bakit ko ginagawa ang mga bagay na ito. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, no, hindi ko alam kung nandito si Atty. Navarroza, kung tama ba na kapag ang isang tinatanong sa korte, ang sagot ay tanong din? Ako ba yun? Palacios ba yun? Hindi ka tanggap-tanggap, ano? Hindi. Sa panahon natin ngayon,
Kapag ang isang nagtatanong ay sinagot ng tanong din, hindi katanggap-tanggap yan. No? Kumbaga sa logic, parang fallacious yan. Pagka nga tinanong ka, pagkapos ang sagot mo yung tanong, dalawa lang ibig sabihin yan. O kaya, sabihin natin, tama, dalawa, kasi actually itong ganitong paraan ay rabbinic ito maaaring ibig sabihin yan, hindi mo alam ang sagot, kaya nga nagtatanong. Ano ba, ganito? Nagtanong ako, pogi ba si Pastor? Kapag kasi Ate Lisa ang sintit ng tinanong ko, alam niya na ang sagot. Pero kung ang sagot nyo, ano sa palagay mo? Medyo confused kayo, no? Hindi talaga nasagot ang tanong. Pero alam nyo ba mga kapatid, noong panahon ng Panginoon sa Kristo at sa Greek culture, acceptable ang isang sagot sa pamamagitan din ng tanong. Kapag tinanong ka at sinagot mo ng tanong, acceptable yan noong unang panahon. Especially if you want to trap or to corner the person. Ayan ang ginawa niya rito. No? Alam ng Panginoong Jesucristo na itong mga nagtatanong sa Kanya ay mga mapagkunwari lang. No? Alam niya yun. Kaya, sinagot niya ng tanong para ilantad ang kanilang hypocrisy. In fact, mga kapatid, yun nga ang kanyang ginawa dito. He exposed their hypocrisy. I can still remember, kung natatandaan ko yung moment ko, dinadaw kami isang bahay sa Crisantemo. Nagkataon po, mayroong tao doon na bisita yung dinalaw namin na isang pilosofo. Pilosofo Tasyo. Isang paigakot. Ano ba yung pilosofo lang? Tapos sabi ko naman sa akin, kasi nga, medyo bata talaga ako ng panahon na yun, At medyo bago-bago pa lang din yung SGCC. Sabi niya, sige nga, sabihin mo sa akin, paano maliligtas? Alam niyo, mga kapatid, na-discern ko na itong tao ito nagtatanong, gusto na makipag-debate talaga sa amin. Gusto niyang sukatin ng alam ko Sinabi ko sa kanya, kuya, bakit niyo mo ba tinatanong kung paano maligtas? Gusto niyo mo bang maligtas? Nararamdaman ba ninyo sa inyong sarili na kailangan niyo ng kaligtasan? Kaya niyo tinatanong. Sabi niya sa akin, pero huwag mo na ang tanongin yun. Basta sagutin mo na lang ang tanong ko. Nakita niyo mga kapatid? May mga taong nagtatanong, hindi dahil nangangailangan siya ng sagot, kundi dahil gusto niya makipag-engage sa isang argumentation. At ang sabi ng Biblia sa Aklat ng Kawikaan, huwag mong sagutin ang mamang sa kanya. Hindi ko siya sagutin. At natapos ng usapan namin. No! The issue in focus here, nakita namin, saan dinala ni Jesus ang tanong? Ang tanong, sabi na, anong otoridad? Kaya sabi ni Jesus, may tatanong ako sa inyo. Sagutin niyo to. Pag nasagot niyo, bibigay ko sa inyo ang sagot ko kung saan otoridad nanggaling ang ginagawa ko. Sabi niya, dinala niya ang usapin saan? Sa talatang 30, sa bautismo ni Juan. Ang tanong niya, ang bautismo ba ni Juan, verse 30, ay mula sa langit o sa mga tao? Sagutin niyo ako. Nakatanong dito mga kapatid, bakit dinala ni Jesus ang issue doon sa baptism ni John? Now, let me just explain it this way, brethren. Ang ginamit ay baptism of John. Now, ito po ay isang figure of speech. Pag sinabing baptism of John, hindi po ito tumutukoy lang doon sa bautismo ginawa ni Juan sa tubig ng Jordan. Kundi pag sinabing baptism of John, it refers na ito po ay isang figure of speech. Alam ito ng mga estudyante rito, yung figure of speech na kung tawagin ay metonene. No?
A figure of representation. Yung salitang baptism of John represent something. Represent the message and the ministry of John. So parang sinasabi ni Jesus, yung bang ministeryo, yung bang pangangaral, yung bang mga ginagawa ni Juan, galing sa Diyos, galing sa langit, o galing sa tao? Now, pero ang tanong dito ay, bakit dinala ni Jesus kay Juan ang usapin? Bakit? Sapagkat malinaw sa lumang tipan pa lang, mga kapatid, na ang mga propeta ay nagsasabi na mayroong isang tao na maghahanda sa daan ng Messiah. Mayroong magpiprepare. Mayroong forerunner na ihahanda niya ang daan ng Messiah. Mauuna siya para i-prepare yung mga tao sa pagdating ng Messiah. No? Ibig sabihin, yung ministry na gagampanan niya, hindi hiwalay, kundi nakakabit sa gagawin ng Messiah. Ngayon, kung si Juan, yung sinasabing tagapaghanda ng pagdating ng Messiah, ibig sabihin, ini-establish na kagad ni Jesus yung kanyang karapatan. Sapagkat si Juan ay kumikilala sa kanya. Sinabi pa nga ni Juan basta ninyo ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan ito. At siya binautismuhan ni Juan. At sinabi ni Juan, babautismuhan ko siya ng tubig, pero mas higit ang bautismo na gagawin niya. Sapagkat ang bautismo na gagawin niya ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo at amoy. Kinilala niya si Jesus. Kung si Juan ay galing sa langit, nasugo ng Diyos, kung si Juan ay may karapatan galing sa Diyos, ibig sabihin, in-establish na ni Jesus ang karapatan niya dahil si Juan, ay hindi hiwalay sa ministeryo. Walang kapuluhan ang ministeryo ni Juan kung wala ang Messiah. Napunta tayo sa pangatlong punto na compelling dilemma. Sa pagkakataon ito, nailagay ng mga Jewish leaders ang sarili nila sa isang dilemma. Ano ba yung dilemma sa Tagalog? Parang nilagay nila sa isang alanganing posisyon. Mukhang sila ay nasukol sa sarili nilang patibong. Di ba? Yun ang nangyari. Kaya, mapapansin na unang ginawa nila, nagkaroon sila ng reasoning. Nag-usap-usap sila, nagtalo-talo sila sa isa't isa. Yun ang ginawa nila. The Jewish leaders were caught in a dilemma of their own making. Alam niyo mga kapatid, ang mga tao mapagkunwari, hindi yan naghahanap ng katotohanan, kundi naghahanap ng personal na pakinabang. Ang mga tao mapagkunwari, hindi yan God pleaser. Crowd pleaser yan. Katulad ng mga politiko. Di ba? Ang mga tao mapagkunwari, hinahanap nila ang butas para iligtas ang kanilang sarili, hindi para malaman kung ano ang tamang karami. Pero tandaan natin, ang taong mapagkunwari ay hindi laging nagtatagumpay sa lahat ng panahon. Isa sa mga favorite kong quotations ay yung salita na binanggit ng isang naging Pangulo ng Amerika na si Abraham Lincoln. Kung natatandaan niyo ng iba rito. Di ba sabi ni Abraham Lincoln, you can fool all the people some of the time, and some of the people, you can fool some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time. O yan mga kapatid. At sa pagkakataon ko, hindi nila pwedeng linlangin si Jesus. In this case, they cannot fool Jesus. Kaya sabi nila, tingnan mo na, usap tayo. Pag sinabi natin, naggaling siya sa Diyos, naggaling sa langit ang otoridad ni Juan, siguro sasabihin sa atin ni Jesus, bakit hindi kayo nanampalataya kay Juan? Bakit hindi kayo sumunod sa Kanya? Walang excuse ang hindi ninyo pananampalataya kayo at pananampalataya sa mensahe ni Juan. Kung naniniwala kayo na galing siya sa Diyos. Kung sasabihin naman natin galing sa tao, ano sabi dito?
Magagalit yung mga tao sa atin. Dahil halos lahat ng tao rito naniniwala na si Juan Bautista ay isang propeta at isang martir ng Diyos. And that will cause an uprising from the people. So they were caught in a dilemma of their own making. Sapagkat kung kikilalanin nila na si Juan ay galing sa Diyos, ibig sabihin, dapat kinikilala rin nila na si Jesus, ang Kristo, na siyang tagapagligtas ng makasalanang mundo. Napunta sila sa resolution nila. Ano na lang sinabi nila? Ano ang naging resolution nila? Ganito lang sabi natin. Hindi namin alam. We don't know. Ano yun mga kapatid? Yan isang masaklap na sagot. These tragic words are conveying the idea na may mga tao na mapapahamak ang kanilang kaluluwa. Hindi dahil hindi nila alam ang katotohanan, kundi ayaw nila ng katotohanan at ayaw nilang magpasakop sa katotohanan. May mga taong mapapahamak dahil wala silang alam. Pero may mga taong mapapahamak dahil may alam na sila pero ayaw nila ng kanilang nalalaman. Ayaw nila ng katotohanan. Ayaw nilang magpasakop sa katotohanan. Yun ang kalalagayan ng mga Jewish leaders. Nais ko kayong tanungin, mga kapatid, mga kaibigan. Naintindihan ba talaga ninyo na wala nang ibang daan para maligtas kundi sa pamamagitan ng matuwid na buhay ni Jesus at ang kanyang sakripisyo sa krus? Pero wala kang ginagawa para lumapit sa Kanya? Kumbinsido ka ba na dapat mong ipagpasakop ng buong buo ang iyong puso sa pagiging Panginoon ni Jesucristo, pero ayaw mo? Sapagkat ang gusto mo ay ikaw ang Panginoon ng buhay mo. Ikaw ang Panginoon ng puso mo. Ikaw ang Panginoon ng pangarap mo, ng estilo ng pamumuhay mo, ng desisyon mo, at ng mga tinatangkilik. Para sa mga nagsasabing Kristiyano na sila, if you profess to be Christian, ano ang iyong excuse? Ano ang iyong dahilan para hindi mo ibigay yung buong buo mo para kay Jesus? What is your excuse for not giving your best for Jesus? Bakit pinaaantala mo yung mga bagay na dapat pwede mo nang gawin ngayon para makapaglingkod ka ng lubos sa ministeryo ng iglesia at magamit mo ang kaloob mo sa ikatitibay ng kanyang kawan at ng kanyang katawan? Siguro sasabihin mo, pastor, busy kasi ako eh. Wala akong panahon. Marami pa akong problema na inaasikaso, pastor. Mga kapatid, mga kaibigan, hindi nababawasan ang ating problema na dadagdagan. At hindi nababawasan ang ating kaabalahan, patuloy na madadagdagan hanggat tayo'y buhay. Tandaan natin yan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, abala ka, wala kang panahon at marami ka pang problema ang inaasikaso. That's not a valid excuse. Yan ang sinabi ni Pablo sa Efeso Kapitulo 5, talatang 16. Kung kanya kamunin ng mga taga-Efeso, sabi niya, making the best of your time, for the days are evil. Huwag ninyong sayangin ang panahon. Pagsamantalahan ninyo ang bawat oras. Masama ang panahon. Muna tayo sa pamuli. The condemning reply. Ano ang naging reply ni Jesus? Ano ang naging sagot ni Jesus? Noong sinabi ng mga tao ito, hindi namin alam. Ano sabi ni Jesus? Hindi ko rin sasabihin sa inyo. Neither will I tell you. Si John MacArthur, mga kapatid, sa kanyang commentary dito sa portion na ito, sinabi niya, nung sabihin daw ni Jesus na neither will I tell you, sabi niya, ito'y pareho lang doon sa salitang, I'm done. It's enough. I'm through.
Ibig sabihin, it is a pronouncement of condemnation. Sinasabi ni Jesus sa kanila, kung ganon, wala na kayong makikita sa akin. Wala na kayong makukuha sa akin. Tapos na ako sa inyo. Hindi ko ibibigay ang perlas sa mga baboy sapagkat alam ko, yuyurakan lang ninyo ito. I will never give or cast the pearl to the swine to have the truth trampled. Gusto ko sabihin mga kaibigan at mga kapatid, ang pasensya ng Diyos ay mayaman. Ang biyaya ng Diyos ay mayaman. Pero hindi ito inaalok magpakailanman. May katapusan ang pasensya ng Diyos. May katapusan ang biyaya na iniaalok ng Diyos. Kung ikaw ay komportable na patuloy na tumatanggi kay Jesus, at komportable kang mabuhay, at sabihin mo na hanggang dito na lang ako, I just would like to live in mediocrity. Ibig sabihin, kontento na akong ganito. Ayaw ko nang umudlad sa paglilingkod. Ayaw ko nang umudlad sa kaalaman. O lumago sa katangian, Kristiyano. Kung ayaw mong ibigay ang buong puso mo para mahalin siya, para maglingkod sa Kanya in the full or in the best of your ability, you don't know. You don't ever know when the Lord will say, I'm done. Hindi mo alam. Baka sa panahon gusto mo na, sasabihin ni Jesus, tapos na. Sarap. Kaya nais ko kayong tanongin, meron na ba kayong nakapagliligtas na kaugnayan kay Jesus? Huwag ninyong bigyan ng pahinga ang iyong sarili hanggat hindi nyo nasasagot yan. Hanggat hindi nyo nasasabi, kilala ko na si Jesus at handa na ako magbigay at magsuko ng buhay sa Kanya. Ay,